Hello mga munchkins! Ako nga pala si Nix. Welcome to my first journal vlog with, of course, voice over. So for today's video, I want to share my love for collecting different wrappers, receipts, foils, etc. Or for some, it is simply called as junk. Pero dahil sentimental ako, mahalaga siya sa akin. Today, I decided to start my junk journal. Actually, last week pa ako nag-start. Late lang mag-edit ng video. Tamad pa more. Yan. So, pagpasensyahan nyo na kung paano mangyayari tong voice over na to. At kung maraming hinga-hinga, magulo, well, first time nga, diba? Pero siguro next time, mas maganda na yung voice over ko. Anyway, this is the story kasi regarding my junk journal. Since bata pa kasi ako, mahilig ako mag-collect ng mga junk tulad nito, lalo na kung may special or memorable event. I don't know, pero siguro for me to have something as a remembrance or reminder na once in my life I experienced this and that. Bata pa lang kasi ako, mahilig na talaga ako magsulat at saka drawing. Yun, yung sumasali ka ng drawing contest ng bata ka. Pero ikaw, sa sarili mo, gusto mo lang siya kasi gusto mo yung ginagawa mo. Hindi ka after dun sa prize or dun sa medal o kung ano pa man. Bukod sa pagsusulat ng diary at sumali ng mga art contest at mag-drawing, mahilig din ako mag-scrapbooking. At nito na lang, siguro mga high school ako or college ako, nahilig lang ako mag-journal kasi nabasa ko yung libro ni former First Lady Michelle Obama, and sobrang na-inspire ako dun sa book na sinulat niya. And sinasabi niya kasi dun sa libro na parang from time to time, hindi perfect yung relationship na meron siya, of course, with former President Barack Obama. And still, kahit na, alam mo yun, hindi man ganun ka-perfect, and minsan may mga times na hindi niya nasasabi yung sa loobin niya, or hindi niya nasishare dun sa husband niya, or sa kung kanino man. Ang ginagawa niya, nagjo-journal siya, and dun niya nilalagay lahat ng nararamdaman niya, whether it is good feeling, bad feeling, happy moments, sad moments. And from then on, tinuloy-tuloy ko siya na parang sabi ko, oo nga no, kasi everyday parang iba-iba yung na-experience mo. But come to think of it, hindi lahat ng mga tao na nakapaligid sa'yo pwede mo kausapin anytime, and pwede ka rin nilang maintindihan. So that's why I started doing journal everyday, or kung hindi man everyday, kapag may mga moments na feeling ko ang saya-saya ko, or may mga moments na kapag lungkot ako and wala akong masabihan na alam mo yun, na tao or kaibigan. Saka sa panahon kasi ngayon, parang 'di ba, hindi naman sige sabihin na natin, mahirap kasi magtiwala, and to be honest, lucky ka na magkaroon ng at least 1 to 3 na friend na talagang masasabi mong totoong kaibigan. And for that, thankful ako kasi kahit papano, I have this 3 college friends na meron ako up to now. May communication kami kahit may sarili-sarili na silang pamilya. I have this best friend of mine na nakilala ko sa work, na until now, kapag may mga problems naman ako or anything na gusto kong i-share, nasasabi ko sa kanya. So siguro kaya ganun lang din yung bonding namin dalawa, or yung, alam mo yun, yung closeness namin dalawa. Ayun. And furthermore, charot. Bukod sa pag-journaling, mahilig din akong mangolekt ng planner. Hindi dahil to brag na meron akong planner na kompleto ko yung sticker ng Starbucks and so on. Pero, yun nga, since college days ko kasi, parang gusto ko lahat naka-plan. Although, diba, yun nga, sinasabi natin, hindi naman totally kasi kung ano yung pinlano mo, nangyayari. And there are times na may mga experience tayo or may mga ganap sa buhay natin na hindi naman natin inaasahan. So, in short, may plano ka man o wala, may planner ka man o wala, still, diba, ang importante siguro kung ano yung gusto mong gawin sa buhay, kung ano yung magpapasaya sa'yo, then do it. Life is short, enjoy life, and let's have fun. Anyway, saka na ang madaming chika about me, myself, and I. Let's watch my junk journal video muna if interested kayo. Pero hoping na sana magustuhan nyo itong first video ko. For my junk journal, I got my gamit
or yung mga materials ko sa iba't ibang shop, online or sa mismong physical store. Okay, so I got my kawaii notebook. Hindi ko lang matandaan kung sa Shopee or sa TikTok. Basta in-order ko siya. And mura lang siya. Parang wala pa siyang 100 pesos. Try ko na lang na ilagay yung link below dun sa aking description dito sa video na to. Then, some of my dual color pen, nabili ko naman sa Daiso nung namasyal kami ng friend ko. For the stickers, I bought it sa KKV. Mga 3 different stickers yung nabili ko. Yung iba naman, from local brand na nabili ko lang malapit dun sa work ko. I mean, yung bilihan niya is malapit lang dun sa work ko. And to be honest, nai-inspire akong gumawa ng sarili kong sticker shop, stationery shop. Kasi nga, sobrang addict and fan ako ng art. Kaya lang kasi medyo nahihirapan ako kasi nga, I have a full-time job pa. Pero hopefully, makagawa ako ng mga stickers na ako mismo yung nag-drawing, ako mismo yung nag-design. Pero sa ngayon kasi, I have few items or mga memo pads na ako yung nag-design. And nag-start ako mag-sell sa mga ka-workmate ko. Last year lang, tinry ko lang magbenta. Yun, may bumibili naman. Pero yun nga kasi, diba sabi nila, if you want to pursue or if you want to be successful, kailangan mo maging consistent. And yun, looking forward ako na siguro this year or maybe next year, matuloy-tuloy ko na siya kasi nga, gusto ko talaga siyang gawin. And mahilig ako mag-design guys mahilig talaga. Ayan, balik na tayo dun sa mismo topic sa video. So, yun nga, yung iba, binili ko siya sa local artist. Yan, yung malapit na store dun sa work, kung saan, malapit sa work, kung saan ako nag-work sa may Sampaloc area. Ayan. So, for my first junk journal, yung mga nandito kasi is yung mga wrapper foil. Yan, nung different kinain ko or pinuntahan kong place or memorable lang siya kasi may binili ako doon, yung mga ganun. So, yan, nandito is yon yung wrapper ng bread and resibo from Coffee Pages. Yan, sa Coffee Pages, natikman ko siya or nakapag-coffee ako doon last week kasi may pinuntahan lang ako, may sinubmit akong files and while waiting dun sa aking best friend, nag-coffee muna ako kasi hindi pa ako nagpe-breakfast. And honest review, nagustuhan ko yung coffee nila although medyo matapang siya or parang maasim. Kung di ako nagkakamali kasi sabi nung best friend ko, pag medyo maasim yung coffee, parang Arabica beans ata yung gamit nila or minsan may tinatawag kasi silang parang 70%, 30% ng mga coffee beans yun. So, sorry guys kung mali pero yun kasi yung pagkakakwento ng friend ko or parang pagkakasabi niya sa akin. So, pag medyo maasim yung coffee or yung lasa ng coffee niyo, parang may something na asim. Parang Arabica beans ata yung ginagamit doon. Another thing na nagustuhan ko lang dun sa Coffee Pages is ang dami nilang ino-offer dun sa menu nila. Yung mga breakfast meal nila, merong mga silog, may mga western style, may mga pastries din naman sila, mga cookies. Ayun, and then tinry ko yung western style nila na bacon. Parang bacon siya, may kasamang fried egg, meron ding tawag doon, yung sa McDo, yung breakfast. Nakalimutan ko na. Yung ino-offer nila pag breakfast meal, yung patatas, yung hash brown ba yan? Syunga. Yun, yung hash brown. Yun, may kasama siyang ganun. And then, may 2 waffle. Yun. So, masarap siya. Nagustuhan ko siya. Siguro yung price naman, good for the price siya. So, kung i-rate ko yung Coffee Pages na coffee and then yung breakfast meal na in-order ko, siguro kung pinaka-highest is 5. Siguro 4.8. Ganun. Masarap siya. Nagustuhan ko kasi siya, guys. Another thing na nandito din sa junk journal ko is yung box ng popcorn at yung ticket ng sine na pinanood namin ng aking favorite na horror movie, which is of course The Conjuring, yung last ride niya.
Yung lahat ng Conjuring series or yung Conjuring movie from 1, napanood ko lahat yun. And hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin siya guys, ang paulit-ulit. Siguro, hindi naman more than 100, pero basta paulit-ulit lang. Tapos parang, alam mo yung nagiging comfort movie ko siya, kahit na horror movie siya. Wala lang, maganda. Kasi yung story, and kasi siguro, totoong kwento siya. I don't know kung talagang ganun na ganun yung kwento sa totoong buhay. Plus, yung actress kasi doon, yun, girl crush ko. Or I mean, nagagalingan kasi ako sa kanya. Kay Vera Farmiga. So, sabi ko dun sa best friend ko, please watch natin yung movie, yung Last Ride. Kasi, first time kong panonoorin yung horror movie na yun sa sine. Eh, maganda naman yung ending niya. Maganda yung kwento. Siguro parang, di ko alam, kasi parang dahil nga natuwa ako dun sa actress or dun sa kwento ng movie, parang gusto ko sana dire-diretso siya. Sana may iba pa siyang kwento na ganun. Then, may cutout din from Miniso paper bag. Sa Miniso kasi, before kami manood ng movie or after ata kami manood ng movie, may binili lang yung best friend ko doon para doon sa inaanak ko. Yun. So, wala lang. Natuwa lang kasi ko doon sa paper bag ng Miniso. Yan. Kaya sinama ko na lang siya sa junk journal ko. Tapos, mayroon ding Gundam na picture. Galing naman siya sa manual nung bagong bili kong Gundam na SD. Yung cute size lang. Pero honestly, tinry ko naman siyang buuin. Kaya lang, hindi ko rin siya natapos buuin. So, yung kaibigan ko rin, yung bumuo dun sa binili kong Gundam na yun. And lastly, yung foil ng Pinoy soda o ewan ko ba basta may Pinoy yun eh, Pinoy something na ala Royal na nabili ko sa Dali store. Pero syempre, mas masarap pa din yung True Orange which is Royal nga. Yun, so yun lang naman yung nailagay ko or nilagay ko dun sa junk journal ko which is last week pa talaga. Yan, so I will try to upload more videos pa. Siguro soon of me, yan yung mga experiences ko or siguro kahit yung ganap ko daily. Kaya lang kasi sa work ko kasi parang ang hirap niya. Kasi nga, syempre sa healthcare profession kasi ako or healthcare institution kasi ako nag-work at the same time as a safety officer kasi parang, diba, hindi ko naman pwedeng i-video muna bago ko aksyonan. Saka, yun, dahil nga may data privacy din naman, so hindi pwedeng basta-basta lang akong kuha ng kuha or upload ng video. Pero, I will try my best to, alam niyo yun, na makapag-upload pa ng maraming video and soon hopefully siguro ako na talaga yung yung ganap ko na yung mailalabas ko dun sa video. Ayan, please do subscribe or follow my FB page and kindly like and share my videos na din. Yan. So, thanks for watching mga munchkins. Halong kamong tanan in Tagalog. Ingat kayong lahat. See you on my next vlog.